Bago sumiklab ang gulo sa Senado, huling nakita ng media si Senador Ronald Bato de la Rosa pasakay ng elevator sa second floor kasama si Senador Robin Padilla. Nang humupa ang gulo, dumating sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla at nakipagpulong sa mga senador. Bago mag-alas 10 ng gabi, humarap sa media si Remulla at sinabing nasa gusali pa si De La Rosa. Bato and Senator Robin Padilla are upstairs. Yes, also here. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. Pasado hating gabi, nag-post sa social media ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Mga litrato at video ito kasama si De La Rosa, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Tinitingnan nila ang mga lugar na pinangyarihan ng gulo. Hindi, nandyan siya hanggang ngayon. Pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Ito nga eh. O yan o, 12:13 a.m. O yan o. Video, yan yung area ng putukan. Yan, yan. As of maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya. Pero umugong ang balitang wala na sa Senado si De La Rosa nang tanungin ang kanyang mga abogado. Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now. No comment. We have to invoke our confidentiality. Pasado alas 3 ng hapon, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na sa Senado si De La Rosa. Pero giit niya, hindi tumakas si De La Rosa dahil wala namang warrant of arrest at hindi siya nakadetine. Pero wala na siya sa protective custody ng Senado, ngayong wala na siya sa gusali. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated. Batay sa resulta ng investigasyon sa mga pangyayari, ayon sa isang source, nakaalis ng Senado si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw. Kasama niyang lumabas sa Senado si Senador Robin Padilla. Bagay na kinumpirma ni Aplasca. Lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla na sumakay na sasakyan at lumabas po sa premises ng Senado. Ayon sa source, patay sa report, nakasaad na kasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor sina Senador Padilla at si Aplasca. Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si Senador Bato. Nagpaalam daw si De La Rosa na pupunta lang sa comfort room pero nalaman ng security niya na sa fire exit ito nagpunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng 2 tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA, pero hindi nagpapigil ang 2 senador. Sa isang araw po, binibisita ko po ng ilang beses si General Bato sa kanyang opisina. So, regular po yung aking pagbisita kay General Bato. Pero sa aming pag-uusap, hanggang 1 o'clock po ng umaga, ang pinakahuling bisita ko kay General Bato, wala naman po siyang sinasabi na aalis sa Senado. Sa official log-in and out ng Senado na ibinahagi ng isang source sa GMA News, makikitang nag-out si Padilla ng 2:35 a.m. Pero walang log-out si Senador De La Rosa. Sabi sa report, si Padilla ang nagmaneho ng puting SUV palabas ng basement. May sakay raw itong isang babae. Nasaan na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Hindi pa malinaw ngayon kung babalik muli siya sa Senado. Nitong Lunes lang siya muling pumasok sa Senado matapos ang 6 na buwang pagtatago. Sa website ng ICC, nakalista si De La Rosa bilang defendant sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At large ang nakalagay sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng naging papel niya sa umano'y mga pagpatay sa kasagsagan ng war on drugs noong siya'y PNP chief. Nauna nang kinumpirma ng ICC na naglabas nga sila ng warrant of arrest laban kay Bato. Kinukwestiyon ng kanyang kampo ang legalidad nito. Muling naghain ang kanilang kampo sa Korte Suprema ng urgent pleading na may kasamang reiterative prayer
para sa agarang pag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO, status quo ante order at iba pang injunctive reliefs. Kabilang sa kanilang hiling ay pigilan ang anumang hakbang na may kaugnayan sa pag-aresto, pagdetine o pagtanggal sa sino mang nakaupong senador nang walang valid na warrant na inilabas ng korte sa Pilipinas. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, Senado ang dapat maglantad kay De La Rosa sakaling kailanganin. Nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po. Pinalaga naman ito ni Senate President Cayetano. Sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. The Director seems to be lying to someone. So ayusin niya muna sarili niya. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News.